Maswerte ka raw kung mahanap mo ang isang tao na handa kang tanggapin anuman ang mga pagkakamaling nagawa mo. Pero mas maswerte ka raw kasi bukod sa tinanggap ka ng taong yon, minahal ka pa niyang ng husto sa kabila ng mga pagkukulang mo. Ay, sana all. Sana all merong ganyan ano. Ikaw ba nahanap mo na ang ganyang tao para sa'yo? Yung taong handa kang mahalin, handa kang tanggapin kahit ano pa man ang mga pagkukulang, kahit ano pa man ang mga pagkakamali. Pero, ikaw ba? Kapag nagawa sa'yo ng taong mahal mo ang isang pagkakamali, tatanggapin mo ba? Minsan, sabik na sabik tayong tanggapin ng iba. Sabik na sabik tayo at parang obligasyon nilang patawarin tayo, tanggapin tayo. Pero kapag sa atin ginawa yun, tayo rin naman ay hindi natin sila agad-agad napapatawad. Ang haba na ng intro, kaya eto na ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang naghahangad lamang ng simpleng buhay. Pero minsan, kahit simple lang ang hinahangad mo, hindi pa ito napapasayo. Dahil ang simple pero masayang buhay ay nangangailangan din ng sakripisyo. Dear Mama Mia, ako nga pala si Donnie. Tubong probinsya po ako sa Batangas para mas malinaw po ninyong ma-imagine ang lahat. Doon ako lumaki sa isang simpleng baryo kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. At kung minsan kahit anong sikreto mo, hindi mo maitatago dahil mabilis na kumalat ang balita. Lumaki ako sa isang pamilya na hindi naman mayaman, pero hindi rin naman sobrang hikahos sa buhay. Ang tatay ko ay isang karpintero at si nanay naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Bata pa lamang ako, Mama Mia, alam ko na kung gaano kahirap kumayod para lang may maiuwi ka sa hapag ng iyong pamilya. Kaya habang lumalaki ako, nagkaroon agad ako ng pangarap. Pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng disenteng trabaho para naman kahit papaano maiahon ko man lang ang pamilya ko sa kahirapan. Pero alam mo naman ang buhay, Mama Mia. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo ay laging naaayon sa iyong mga plano. Nakaabot ako hanggang kolehiyo, pero hindi ko na natapos dahil kinapos na kami sa pera. Doon na nagsimula yung mga matitinding desisyon na ginawa ko. Aalis ako ng probinsya at susubukan ko ang swerte ko sa Maynila. Hinding-hindi ko makakalimutan yung araw ng pag-alis ko, Mama Mia. Maaga pa lamang ay gising na si nanay. Nagluto siya ng paborito kong adobo. Ay, alam mo yung adobo na hindi dry? Yung may konting sabaw na tamang-tama lang sa kanin. Habang kumakain ako ay napapansin kong pinipigilan ng nanay ko ang maiyak. Si tatay naman kunwari ay busy sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin ko. Pero ramdam ko na tulad ni nanay, mabigat din ang kaniyang loob. Anak, sabi ni nanay habang nakatingin sa akin, mag-iingat ka dun sa Maynila ha. Hindi biro ang buhay dun. Maraming tukso, maraming taong manluloko.
Basta't lagi mong tatandaan, huwag na huwag kang gagawa ng ikakasama ng pangalan mo. Tumango lang ako at pilit na ngumiti. Oo naman, Nay. Ako pa ba? Pinalaki niyo kaya ako ng maayos? Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay kinakabahan po ako. Kasi sino lang ba naman ako para makipagsapalaran sa isang malaking syudad gaya ng Maynila? Sanay na sanay lang naman ako sa buhay probinsya. Yung simple, tahimik, at halos walang halong komplikasyon. Pero ang sabi nila, kung gusto mong may marating ka, kailangan mo talagang sumubok. Kailangan mong subukan ang swerte mo. Pagdating ko sa terminal ng bus, halos ayaw na akong pakawalan ni Nanay. Huwag na huwag mong kakalimutang tumawag ha, Donnie? At mag-text ka man lang sa amin gabi-gabi. Humawa ako, pilit na pinapagaan ang sitwasyon kahit na medyo naiiyak na rin naman. Parang may boyfriend lang ah. Biro ko sabay yakap sa kanya ng mahigpit. At nung umalis na nga ako sa lugar namin sa Batangas, ay doon na po nagsimula ang kwento ko. Pagdating ko sa Maynila, Mama Mia, unang bugso ng init at usok agad ang sumalubong sa akin. Ang daming tao, ang daming sasakyan at parang ang gulo ng lahat sa paligid. Ang ingay. Hindi tulad sa baryo na kahit huni lang ng manok o ng aso, yun lang ang maririnig mo tuwing umaga. Dito, maagang maaga, puro busina, sigaw ng mga jeepney barkers at walang tigil ng takbo at paglalakad ng maraming tao. Nagrenta ako ng maliit na kwarto sa isang boarding house malapit sa trabaho na ina-applyan ko. Hindi kalakihan ang kwartong iyon. Isang maliit na kama, maliit na mesa at bentilador lang. Pero sabi ko, ayos na to. Mas mabuti na ito kaysa sakali ako matulog. Doon ko unang naranasan yung tipong kakain ka lang ng instant noodles kasi wala ka ng budget. Yung tipong maglalakad ka ng halos 2 kilometro papunta sa pupuntahan mo kasi nasasayangan ka dun sa pamasahe. Halos pareho lang din naman eh. Matatagalan lang din naman ang pagdating mo dahil sa sobrang traffic. Pero kahit mahirap, Mama Mia, ay tiniis ko po. Alam kong simula pa lang ito. At eto na, unang araw ng trabaho ko bilang isang junior clerk sa isang maliit na kumpanya. Kinakabahan ako. Kasi Mama Mia, hindi ko po alam kung papaano makisama sa mga tao sa syudad. Ang daming bago sa paningin ko. Mga computers na mas bago kaysa sa nakita ko dun sa probinsya namin. Mga empleyadong pormadong-pormado at mukhang sanay na sa mabilis na buhay ng mundo. At doon ko po unang nakita si Ella. Naka-office attire siya, pero hindi yung tipong sosyal na sosyal tignan. Simple lang, white blouse at black skirt. Nakasuot din siya ng salamin at may daladalang folder. Pero hindi ko alam kung bakit napatingin agad ako sa kanya. Kahit simple lang ang aura niya ay nakuha niya agad ang atensyon ko. Para kasi siyang may aura na magnetic kung tawagin, Mama Mia. Hindi siya yung tipong sobrang-sobra ang ganda na para bang artista. Pero may dating siya. May charm siya na parang namamagnet ka na tumitig sa kanya. Napansin ko ring seryoso ang mukha niya habang naglalakad. Para bang
ang lalim-lalim ng kanyang iniisip. "Uy, ikaw ba yung bagong clerk?" Tanong ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Doon ay napukaw niya ang atensyon ko at nawala saglit kay Ella. Tumango ako. "Oo, ako nga." Ngumiti siya. "Swerte mo. Si Ella pa talaga ang trainer mo." At doon ko lang nalaman, siya pala ang magiging kasama ko sa unang 2 linggo ko sa trabaho. Hindi ko maipaliwanag ang sobrang kabang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Inisip ko bakit nga ba ako kinakabahan? Dahil ba sa maganda si Ella? O dahil ba sa hindi ako sanay na makisalamuha sa mga taong katulad niya? Labis talagang kaba ko nang sinabi nilang si Ella ang magtitrain sa akin, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil bago ako at ayokong magmukhang tanga sa harapan niya. O baka naman dahil may kakaiba na agad akong nararamdaman kahit nung una ko pa lamang siyang nasilayan. Pumasok siya sa cubicle ko, dala-dala yung ilang mga folders na bit-bit niya lang kanina. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Tapos, medyo nagtaas pa talaga ng kilay. "Ikaw si Donnie, di ba? Yung bagong hire?" Sabi niya. Seryosong seryoso naman ang kaniyang tono. Tumango ako agad. Opo ma'am. Kayo po ba si Ma'am Ella? Yung sabi nila magtitrain daw sa akin?" Napakunot siya ng noo at saka natawa ng bahagya. Hindi ko alam kung may nakakatawa ba sa sinabi ko. Tinitigan ko lang siya. Pagkatapos niyang matawa ay nagsalita siya. "Ma'am agad? Hindi ka ba nasanay sa mga tao sa probinsya? Huwag mo akong tawaging ma'am. Feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na. Ella na lang. Total, hindi naman ako may-ari ng kumpanyang to eh." Medyo nahiya ako at napakamot ng aking ulo. Sige, Ella. Pasensya na ha. Sanay lang kasi talaga ako na maging magalang." Doon siya tumingin sa akin ulit. Pero iba na yung tingin niya this time, Mama Mia. Hindi na yung tingin na masyadong seryoso. May halong parang amusement na. "Okay lang. At least mukhang mabait ka naman. Pero tignan natin kung totoo pa rin yung kabaitan mo pagdating sa trabaho. Sabi nga nila, di ba? Never judge a book by its cover." Simula noon ay si Ella na ang nagturo sa akin ng lahat kung paano mag-input ng data sa system nila, kung paano makipag-coordinate sa iba't ibang mga departamento, pati kung paano makipagsabayan sa mga kasamahan na mabibilis magsalita ng Taglish. Ako kasi, Mama Mia, sanay sa simple at medyo malalim na Tagalog nung una po akong tumungtong sa Maynila. "O ganito ha," sabi niya habang nakayuko kami sa iisang computer. "Kapag nagkamali ka dito sa encoding, nako, malaking abala to sa iba, Donnie. Kaya i-double check mo palagi. Kung pwede nga, i-triple check mo eh. Hanggat siguradong sigurado ka na talaga." Habang nagsasalita siya ay amoy na amoy ko naman yung pabango niya. Hindi matapang, pero malinis at nakakagaan ng pakiramdam. Ewan ko ba kung bakit bigla akong na-distract dahil doon. Kaya ayon, imbis na makinig sa iba pa niyang mga sinasabi, ay nakatitig lang ako sa screen na hindi ko naman nababasa. "Uy, nakikinig ka ba?" Bigla niyang tanong sa akin sabay siko. Oo naman." Sagot ko pero halatang hindi siya kumbinsido sa sagot ko na yon.
Napailing na lang siya, Mama Mia. Sus, mukhang madali kitang mahuhuli pag nagloloko ka. Pero sige, tuturuan pa rin kita. Lumipas ang ilang araw na halos siya lang ang lagi kong kasama bilang siya nga ang nagtitrain sa akin. At doon ko nakita na hindi pala siya intimidating gaya ng inaakala ko. Oo, seryoso siya pagdating sa trabaho. Pero kapag break time na, ibang Ella na ang nakikita ko. Madaldal, may sense of humor at medyo makulit. Isang beses ay sabay po kaming kumain sa may pantry. Nagdala ako ng baon kong tinapay at kape na 3-in-1. Siya naman ay may daladalang lunchbox na mukhang home-cooked meal ang laman. Taga-probinsya ka, di ba? Tanong niya habang sumasandok siya ng kaniyang ulam. Oo, Batangas. Ikaw? Balik kong tanong sa kanya. Taga Maynila talaga ako. Pero minsan alam mo, gusto kong manirahan din sa probinsya. Ang gulo kasi dito eh. Ang daming ingay, ang daming problema, ang komplikado ng buhay. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Parang may gusto siyang basahin sa mukha ko. Kaya ka ba nandito, Donnie? Para sa pamilya mo? Tumango ako. Oo, gusto kong makapag-ipon para makatulong kina nanay at tatay. Kahit simpleng bagay lang. Basta gusto ko hindi na sila masyadong mahirapan pa sa pagtatrabaho. Saglit siyang tumahimik, Mama Mia, na para bang tinamaan siya doon sa sinabi ko. Alam mo, swerte ng mga magulang mo na may anak silang kagaya mo. Sabi niya sa mababang tono. Nagkatinginan kami saglit at doon ko unang naramdaman yung kakaibang kilig, Mama Mia. Yung tipong hindi mo alam kung bakit pero bigla kang nahihiya at napapangiti sa isang tao. Kinagabihan habang nakahiga ako sa maliit kong kwarto ay napaisip po ako. Hindi ko ini-expect na makakakilala ako agad ng isang taong katulad ni Ella sa Maynila. Simple lang po siyang kausap, pero malalim. May sense. Hindi siya yung tipo ng babae na may pagkamalandi o maarte. Para siyang tao na may sariling mga problema at mundong pinapasan pero ayaw niyang ipahalata sa iba. At doon nagsimula yung maliit na boses sa loob ko na nagsasabing, Noni, mag-ingat ka. Baka mahulog ka na lang agad. Tandaan mo, trabaho ang pinunta mo dito sa Maynila. Lumipas ang ilang linggo at masasabi kong naging mas komportable na ako sa trabaho ko, Mama Mia. Hindi na ako kasing kaba nung unang mga araw. At malaking bagay doon ay si Ella. Siya yung tipo ng taong kapag kasama mo, hindi ka basta-basta mawawala sa direksyon. Pero syempre, hindi rin naman mawawala yung aming mga asaran. Isang hapon, habang busy kami sa pag-aayos ng reports, ay bigla na lang siyang nagsalita. Alam mo, Donnie, mukha ka talagang seryoso. Pero alam ko at halata kong maloko ka rin naman. Napatingin ako sa kanya. Ha? Ako? Maloko? Saan mo naman nakuha yan? Ngumisi siya sa akin na tila ba isang batang nang aasar. Kasi kanina, ang tahi-tahimik mo sa meeting natin. Pero kita ko naman sa mukha mo na hindi ka nagkikinig. Para kang nagdi-daydream. Medyo nahiya ako at dinaan ko na lang sa tawa. Kasi ang daming sinasabi ng manager natin eh. Hindi ko masundan agad lahat. Natawa siya. O siya. Pagpasensyahan na muna kita ngayon. Baguhan ka pa eh. Pero sa susunod isusumbong na talaga kita.
Natawa ako sa sinabi niyang iyon. Tila ba bata siyang magsusumbong sa manager namin. Minsan, Mama Mia, kapag pareho kaming late na umuuwi ay sabay kaming sumasakay ng jeep. Doon ko rin nalaman na hindi pala sila ganun kayaman gaya ng inaakala ko. Simple lang din pala ang buhay niya. Nangungupahan din pala siya sa isang maliit na apartment malapit lang sa opisina at malapit lang din sa boarding house na inuupahan ko. Mag-isa ka lang bang nakatira dun sa apartment mo? Tanong ko minsan habang nasa jeep kaming dalawa. Oo, dati kasama ko pa parents ko. Pero magkahiwalay na sila eh. So ngayon, kanya-kanyang buhay na lang kami. May iba-iba na rin kasi silang mga partners. Bumubuo na rin sila ng sarili nilang pamilya nang wala ako. Hindi ko alam kung papaano ako magre-react. Kita ko sa mga mata niya na ayaw na niyang palawakin pa ang usapan namin tungkol doon. Kaya naman dinaan ko na lang sa biro ang lahat. Aba, buti pa ikaw independent na. Ako halos gabi-gabi tumatawag pa sa akin si nanay eh. Minsan nga feeling ko boyfriend niya ako. Kasi ang dami niyang tanong. Parang gusto niya lagi ng update. Natawa siya ng malakas. Grabe, ang sweet niyo pala ng nanay mo. Sana lahat ng anak ganyan ano? Napangiti ako. Ang sarap pakinggan sa tenga ko ng kaniyang tawa. Totoo yung kasabihan na minsan kapag may taong totoong tumatawa ay nakakahawa din pala. Habang tumatagal, Mama Mia, ay mas nakikilala ko si Ella. Hindi pala siya yung tipong palaging seryoso lang. Kapag nasa labas kami ng trabaho, ibang-iba si Ella kesa sa nasa opisina. Napakamasayahin niya, makulit at minsan parang bata kapag nagkukwento kahit ng mga simpleng bagay lang. Isang Sabado, nagyaya siyang magkape pagkatapos ng overtime namin. Doon sa isang maliit na coffee shop na hindi naman masyadong kilala at pinupuntahan ng iba. Dahil mas prefer ng iba na doon talaga sa sikat na coffee shop pumunta. Pero kahit na walang masyadong tao doon at hindi ito masyadong kilala, ay cozy naman yung lugar. Ano, okay ba dito? Tanong niya habang hawak-hawak niya ang in-order niyang kape. Okay nga dito. Mas tahimik kaysa sa mga malalaki at sikat na coffee shop. Sagot ko. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Bata pa lang siya, gusto na raw niyang maging isang writer. Ako naman, Mama Mia, ay gusto ko pong maging engineer pero hindi na talaga kinaya ng sitwasyon namin sa pera. Nagpalitan kami ng mga pangarap na iniwan, ng mga kwento ng aming mga kabataan. Pati yung mga simpleng kalokohan sa probinsya at Maynila ay amin ring napagkwentuhan. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay bigla siyang tumingin sa akin. Seryosong seryoso ang mga mata niya, Mama Mia. Alam mo, Donnie, aaminin ko sa'yo, bihira lang akong magtiwala sa isang tao. Meron sa'yo? Hewan ko ba kung bakit? Hindi ko alam pero parang mapagkakatiwalaan ka. Kaya ang dali kong nagtiwala sa'yo. Ewan ko, Mama Mia, pero kinilig talaga ako ng husto doon sa tinuran niya. Sobrang kilig ang naramdaman ko na halos tumalon na ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Gusto kong sabihin sa kanya na ganun din naman ang nararamdaman ko. Pero pinigilan ko, Mama Mia. Ayoko pong isipin niya na nagte-take advantage ako dun sa kanyang simpleng inamin sa akin. Ayokong isipin niya na kaya ko lang yun sinabi dahil sinabi din niya yun sa akin. Ngumiti na lang ako. Siguro kasi pareho tayong simpleng tao lang.
Pareho tayong walang arte, walang halong kaplastikan. Pareho tayong simple lang ang mga gusto sa buhay. Ngumiti siya pabalik sa akin at sa moment na yon ay parang may nangyaring hindi na kayang bawiin pa. Isang pambihirang koneksyon na hindi ko ini-expect na aking matatagpuan sa Maynila. Pagdating ko po sa boarding house na inuupahan ko ay hindi ko maiwasang isipin pa rin si Ella. Yung paraan ng pagkakasabi niya ng salitang tiwala na tila ba parang bigat ng ibig sabihin noon. Mama Mia, napapaisip ako. Eto na kaya yon? Unti-unti na nga kaya akong nahuhulog kay Ella? Tama kaya na mahulog ako sa isang babaeng hindi naman lumaki sa kinalakihan ko? Habang lumilipas ang mga linggo, ramdam ko na mas nagiging malapit na kami ni Ella sa isa't isa. Hindi na lang siya basta naging trainer ko o katrabaho. Parang natural na lang na sabay kaming kumakain sa may pantry, sabay naglalakad pauwi o papunta sa sakayan ng jeep, o kahit simpleng kwentuhan lang sa cubicle kapag hindi masyadong busy sa trabaho. At dahil doon, Mama Mia, napansin na rin iyon ng iba pa naming mga office mates. Dahil doon ay hindi na nila naiwasan na tuksuhin kami ni Ella sa isa't isa. Hewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit ganon. Pero pa, sabi nila, may kakaiba daw silang napapansin sa amin. Oy, Donnie laging si Ella ha? Oy, baka naman pa-share ng sekreto nyo. Biro ng isa naming office mate habang nagbubukas ako noon ng baon ko. Napakamot na lang ako ng ulo. Grabe kayo, magkaibigan lang kami uy. Ngumisi si Ella na para bang nananabikmang asar din sa akin. O ayan friends lang daw kami. Huwag nyo ngang pinipilit yang si Donnie. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay tinamaan ako dun sa sinabi niyang friends lang. Bakit ganon? Bakit parang masakit marinig yun galing sa bibig niya? Kahit alam kong yun naman ang totoong estado naming dalawa. Isang araw, may dumating na bagong empleyado sa department. Si Ken. Medyo may dating siya, matangkad, mestizo, at halatang-halatang sanay sa corporate life. Mabilis siyang nakasundo ng aming mga kasama sa trabaho. At syempre, hindi rin po nakaligtas si Ella sa charm na taglay ni Ken. Sa pantry ay nakita ko silang dalawang magkausap. Tawa ng tawa si Ella. Habang si Ken naman ay parang ang kulit magkwento. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng hindi maganda sa puso ko. Parang may kung anong bumara sa dibdib ko. Selos ba to? Tanong ko sa sarili ko. Magbalik ko sa cubicle ay tinanong ko si Ella. Uy, mukhang masaya kayo kanina. Tumingin siya sa akin at nakangiti. Sino? Si Ken? Nakakatawa kasi ang dami niyang kwento tungkol sa dating trabaho niya. Pero alam mo, tingin ko napakabait din ni Ken. Napatango lang ako sa sinabi niya. Pilit kong binabaliwala ang kirot sa dibdib ko. Ganun ba? Pero sa loob ko, parang gusto kong sabihin sa kanya na pwede bang huwag kang masyadong matuwa kay Ken. Kinagabihan, hindi ko mapigilang isipin yung eksenang nakita ko. Naiinis ako sa sarili ko
Kasi bakit ako nagsiselos? Wala naman kaming relasyon ni Ella. Wala naman akong karapatan dahil magkaibigan lang naman kami. Pero kahit anong saway ko sa sarili ko, bakit ang bigat? Bakit nagsiselos pa rin ako? Kinabukasan, dumating ako ng mas maaga sa opisina. At laking gulat ko, Mama Mia, dahil andun na si Ella at si Ken. Sabay na nag-aayos ng mga papeles at nagbibiruan pa. "Uy, good morning, Donnie. Ang aga mo ngayon ah." Bati ni Ella sa akin. Pinilit kong ngumiti. "Good morning din. Kayo nga, ang aga nyo rin eh." Umupo ako sa desk ko at nagbukas ng computer, pero wala naman talaga doon ang focus ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, Mama Mia. Bakit ganito? Bakit parang gusto kong sumigaw at gusto kong manakit? Nung lunch break, sabay na naman kaming kumain ni Ella. Ako, baon ko lang adobo at kanin. Siya naman ay bumili lang sa labas ng burger at fries. Tahimik ako habang kumakain kaya napansin niya ito. "Uy, Donnie, bakit ang tahimik mo ngayon? May problema ka ba?" Umiling ako. "Wala naman." "Sus, halata kaya. Kanina pa kita napapansin." Hindi ka ba natutuwa na may bago tayong office mate?" Mama Mia, nagulat ako doon sa tanong niya. Pero hindi ko mapigilang sumagot. Natutuwa naman. Pero ewan eh. Parang ang bilis niyo yatang naging close dalawa. Natawa siya sa naging sagot ko. "Ay, seloso ka pala?" Nabitawan ko ang kutsara ko sa sinabi niya. "Ano? Hindi ah. Anong nagsiselos?" Umisi siya ng pilyo. Kung hindi ka seloso, bakit yan ang nabanggit mo?" Hindi ako makasagot. Tumawa lang siya at tinapik ako sa aking balikat. "Relax ka lang dyan, Donnie. Wala ka namang dapat ikabahala eh. Tsaka wag kang mag-alala. Hindi naman ako basta-bastang nadadala eh." Sa mga salita niyang yun ay hindi ko alam kung maiinis ba ako dahil tinukso niya ako o matutuwa ako kasi parang may laman yung sinabi niya. Na parang indirectly ay sinabi na rin niya sa akin na wala namang mapapala sa kanya yung bago naming kaopisina. Pag-uwi namin ay naglakad kami ng sabay papunta sa sakayan ng jeep. Hanggang sa hindi ko mapigilang magtanong. "Ella, curious lang ako. May boyfriend ka ba ngayon?" Sandali siyang natahimik habang naglalakad bago sumagot. "Wala, matagal na akong single. Pero sa totoo lang, medyo napagod na rin ako sa mga relasyon na yan eh. Ang daming sakit sa ulo." Nakahinga ako ng maluwag. Pero syempre hindi ko pinakitang nakahinga ako ng maluwag nung sinabi niyang wala siyang boyfriend. Ganun ba?" Ngumiti siya sa akin at tumingin. "Bakit mo naman naitanong?" Nagkibit balikat ako na kunwari ay wala lang talaga. Curious lang." Humisi siya na tila nanunukso. Ewan ko sa'yo, Donnie. Uy, baka may plano ka ah." Natawa na lang ako. Pero sa loob-loob ko ay tinanong ko rin talaga ang sarili ko. May plano ka nga ba, Donnie? Mama Mia, simula nung araw na tinukso ako ni Ella na siloso daw ako, ay hindi na nawala sa isip ko yung biro niya. Siloso ka pala. Ang kulit nun. Pero parang may kurot sa puso ko. Kasi kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit ako nagkaganon. Hindi naman kami, pero bakit ako naaapektuhan kapag may kausap siyang iba? Isang gabi, galing kami sa overtime. Naglakad kami papunta sa terminal ng jeep. Hindi ganon
kaliwanag ang kalsada. Tapos medyo malamig pa ang hangin nung mga time na yon. Tahimik kami pareho hanggang sa siya na mismo ang naunang magsalita. Donnie, seryosong tanong to ah. Bakit parang iba ka nitong mga nakaraang araw? Nagkibit balikat ako kahit alam ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang tanong. Wala naman, sagot ko. Wag mo na nga akong bulahin. Sabi niya sabay tingin sa akin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Pero ngayon parang may iniisip ka lagi. Huminto ako saglit at huminga ng malalim. Inipon ko lahat ng lakas ng loob na meron ako. Ella, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin pero parang nahihirapan na akong itago to eh. Nagtaas siya ng kilay. Ano? May tinatago ka sa akin? Huminga ulit ako. Oo. Pero siguro napapansin mo na rin ito. Hindi ako komportable kapag nakikita kitang sobrang close sa ibang lalaki. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Natahimik siya. Saglit kaming naglakad ulit bago siya muling nagsalita. So, selos nga ang nararamdaman mo. Medyo napahiya ako at napakamot ako ng aking ulo. Siguro, hindi ko naman plano pero hindi ko maiwasan. Ngumiti siya ng bahagya. Yung tipong hindi mo alam kung natutuwa ba siya o inaasar ka lang. Eh di, aminin mo na lang kasi may gusto ka sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang gusto kong itanggi pero alam kong nahahalatanan niya. At alam ko pagkakataon ko na rin yon na diretsahang aminin sa kanyang totoo. Oo, Ella. May gusto ako sa'yo. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin nang seryoso ang kaniyang mga mata. Ramdam ko yung kaba. Baka umayaw siya. Baka hindi niya ako seryosohin. Pero pagkatapos ng ilang segundo ay ngumiti siya ng matamis. Alam mo, matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa'yo. Hindi ko talaga sinasabi. Nanlaki ang mga mata ko. Iibig mong sabihin, alam mo na? Tumango siya. Oo, alam ko na. Kasi halatang halata ka naman eh. Pero hindi ko alam kung handa ka na ba talaga o kung nadadala ka lang dahil lagi tayong magkasama. Huminto ako sa paglalakad at hinarap siya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ella, hindi lang to dahil lagi tayong magkasama. Totoo tong nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko yun mapapatunayan sa'yo. Pero seryoso ako na gusto kita. Siya naman ang huminga ng malalim at parang nag-isip ng mabuti bago nagsalita. Donnie, ayokong munang umasa ng husto eh. Nasaktan na kasi talaga ako dati. At ayoko na ng dagdag na pasakit sa buhay ko at sakit sa ulo. Pero wag ka mag-alala, hindi rin naman kita itataboy. Ang hirap din kasing itaboy ka. Kasi sa totoo lang, masaya ako kapag kasama kita. Parang gumaan yung dibdib ko, Mama Mia. Kahit hindi pa siya pumapayag, ay alam kong may pag-asa ako. Okay lang, Ella. Hindi kita pipilitin. Basta nandito lang ako. Hindi ako bibitaw kahit saan tayo makarating. Ngumiti siya. At sa pagkakataon na yun ay ramdam ko na hindi lang yun simpleng ngiti. Parang may pinapahiwatig siya sa aking pag-asa sa mga ngiti niyang iyon. Pag-uwi ko sa boarding house, hindi ko mapigilang mapangiting mag-isa.
Kahit hindi pa malinaw kung saan kami patutungo, sapat na yung inamin niya na masaya rin siya kapag kasama niya ako. Para sa akin, Mama Mia, malaking bagay na po yun. Hindi rin naman kasi siguro madaling magtiwala ulit, lalo na kapag ilang beses ka na rin nasaktan, di ba? Pero alam kong hindi magiging madali. Kapag may damdamin na, alam kong may kasama ng komplikasyon ng lahat. At hindi ko alam, Mama Mia, kung handa na ba talaga akong harapin ang mga seryosong komplikasyon sa pagle-level up ng relasyon naming dalawa ni Ella. Simula po nung umamin ako kay Ella, naging mas malinaw ang koneksyon naming dalawa. Hindi man siya nagsabi ng tahasang oo o hindi, parang may unspoken agreement na kami, na espesyal ang tingin namin sa isa't isa. Pero syempre, Mama Mia, hindi rin naman nagiging smooth lahat lagi. Isang araw, hindi siya nakasabay sa aking mag-lunch. Nalaman ko na si Ken palang kasabay niya. Nakita ko pa silang magkasabay na bumalik sa office. Nagtatawanan at mukhang sa labas sila kumain. Medyo hindi ko napigilan ng sarili ko. Huy, busy ka ba? Hindi ka sumabay sa akin kanina. Tanong ko sa kanya nang magkaharap na kami sa cubicle. Ay, sorry Donnie ah. Inaya lang kasi ako ni Ken. Kasi may gusto raw siyang ikwento sa akin. Wala lang, about lang sa project niya. Sagot niya sa akin. Mama Mia, ewan ko. Pero parang hindi sapat sa akin ang paliwanag niya na yon. Ah, ganun ba? Tugon ko na lang, sabay abala sa sarili ko sa computer na kunwari ay may tinitignan. Napansin niya ang pananahimik ko. Oh, ano na naman yan? Nagsiselos ka na naman ba? Uy, hindi ah. May karapatan ka rin naman na makipagsabay kumain sa iba. Ngumisi siya sa akin sabay bulong. Denial King. Hindi mo ako maluloko, oy. Alam kong nagsiselos ka. Doon kami nagkaroon ng konting tampuhan. Medyo lumayo ako sa kanya ng ilang araw. Hindi naman talaga tuluyang umiwas. Pero pinaramdam ko sa kanya, Mama Mia, na lumayo ako dahil nagtampo ako. Hindi na kami ganun kasobrang lapit sa isa't isa. At nung umiwas din siya sa akin, ay dun ko na-realize na baka nasobrahan na rin yung pagiging possessive ko kahit wala naman pa talaga kaming relasyon dalawa. Kinabukasan ay naglakas loob akong mag-sorry kay Ella. Ella, pasensya ka na ha. Masyado yata akong nakikialam sa personal mong buhay. Hindi ko naman intensyon na kontrolin ka o pagbawalan ka sa mga gusto mong gawin. Tumingin siya sa akin, parang inaarok kung nagsasabi ako ng totoo o kung sincere ba ang paghingi ko ng tawad. Pagkatapos ng ilang segundo ay ngumiti siya. Okay lang. Basta tandaan mo, Donnie, hindi porket may gusto ka sa akin, dapat mo nang kontrolin ang mga kilos ko. At isa pa, Donnie, hindi naman porket meron tayong mutual understanding pag-aari mo na ako, 'di ba? Kaya natin tong pareho. Marunong tayong magtiwala. Tignan natin kung saan tayo dadalhin nitong ating nararamdaman. Lumipas pa ang mga buwan, Mama Mia. Mula nung nagkausap kaming dalawa, kahit na may mga pagkakataon pa rin talaga na selos ako, ay pinipigilan ko. At dahil doon ay tila mas lalong nagiging komportable si Ella sa akin. At habang tumatagal ay mas lalo kaming nagiging close sa isa't isa. Marami kaming bonding moments. Pagkain sa karinderya tuwing weekends, tambay sa mga hindi matataong cafes,
Kahit simpleng paglalakad lang papunta sa terminal ay parang espesyal na sa akin basta't kasama siya. May isang gabing hindi ko makakalimutan. Bigla siyang nagyaya sa akin sa isang maliit na park na medyo malapit lang din naman sa opisina. Wala kaming ibang ginawa doon kundi ang magkwentuhan habang nakaupo sa isang sementadong bench. "Alam mo, Donnie," sabi niya, "matagal na akong hindi naging ganito kasaya. Parang dati, trabaho lang at problema ang inaatupag ko. Pero simula nung dumating ka, parang may dahilan ulit ako para ngumiti, para maging masayang totoo." Mama Mia, para pong nilagyan ng sili ang puwetan ko sa sobrang kilig. Pero syempre, pinigilan ko at baka isipin niyang nababaliw na ako. Kung ganon, worth it pala lahat ng pagod ko para pasayahin ka. Tumawa siya ng mahina. Sira. Pero seryoso. Sana wag nating sayangin pareho kung ano man ang meron sa ating dalawa. Sana hindi umabot sa puntong magiging one-sided na ang mga efforts, gaya ng mga nararanasan ko dati. Mama Mia, dun ko na talaga napagdesisyonan na patutunayan ko na sa kanya na seryoso ang nararamdaman ko. Dun ko na napagdesisyonan na ligawan na ng totoo si Ella. Hindi nagtagal ay dumating ang mga totoong pagsubok sa amin. Sa trabaho po ay nagkaroon kami ng restructuring. Maraming mga posisyon ang tinanggal at muntik pa talaga akong mapasama sa mga matatanggal na empleyado. Buti na lang at nakalusot ako kasi kahit tinanggal yung posisyon ko, dahil naman sa maganda kong performance ay niretain po ako ng mga boss. Pero ramdam ko talaga yung kakaibang pressure. Sabay pa noon ay nagkasakit pa ang nanay ko sa probinsya. Kailangan nila ng medyo malaking pera para sa gamutan niya. Hinapos ako. Kaya halos lahat ng mga naipon ko ay pinadala ko po sa pamilya ko sa Batangas. Walang natira sa akin kundi pamasahe at konting pangkain. Balik ulit ako sa mga instant noodles at delata. Napansin ni Ella na nagtitipid ako, Mama Mia. Isang beses ay nahuli niya akong kumakain ng tinapay lang sa may pantry. "Donnie, ano ba yan? Tinapay na naman? Hindi ka mabubusog dyan eh," sabi niya. "Naku, okay lang ako. Busog na ako dito. Maliit lang kasi tong bituka ko eh." Palusot ko at pilit pang pinapatawa siya at pinapagaan ang sitwasyon. Pero Mama Mia, kita ko sa mukha niya na hindi po siya naniniwala. Noong hapon na yon, inabot niya sa akin yung isang lunchbox. "Oh, sa'yo na to. At wag na wag kang magpanggap na busog ka," sabi niya nung tututol sana ako. Mama Mia, nahihiya ako. Siyempre, ako yung lalaki. Ako dapat yung nagbibigay, pero tinanggap ko pa rin yung binigay niya. "Ella, sobra-sobra na to. Hindi mo na dapat ginagawa to na pati ako pinagbabaunan mo pa." Ngumiti siya. "Kung ayaw mong tanggapin, edi ibalik mo na lang sa akin. Pero magsisisi ka kapag ginawa mo yon. Kasi masarap yan eh. Gawa yan ni Mama nung bumisita siya sa akin sa apartment." Doon ako muntik na maiyak. Hindi lang dahil sa gutom, kundi ramdam ko, Mama Mia, yung malasakit niya. Pero kahit na nagmamalasakit siya, ay pinaramdam niya pa rin sa akin na hindi niya ako tinatanggalan ng pride ko. Dumating din yung punto na muntik na kaming magkahiwalay ng landas ni Ella. Nagkaroon kasi siya ng offer ng isang promotion sa ibang branch ng kumpanya.
Mas mataas ang pasahod pero ililipat siya sa Cebu branch namin. Nung sinabi niya yun sa akin ay para pong gumuho yung mundo ko. Donnie, hindi ko alam kung tatanggapin ko eh. Malaki yung offer at malaking tulong na rin yun sa pag-iipon ko. Pero parang ayoko yatang iwan ka. Hindi ko alam ang isasagot ko doon, Mama Mia. Oo, totoong ayoko rin siyang umalis. Totoong gusto ko rin siyang pigilan pero ayoko rin namang hadlangan yung growth niya. Lalong-lalo na pagdating sa career niya. Kahit saan ka pa magpunta, Ella, susuportahan kita. Ang importante naman lagi mong alalahanin na nandito lang ako. Sagot ko, Mama Mia, kahit hindi naman yon ang totoo kong nararamdaman. Sagot ko at pilit pang pinapasaya ang boses ko kahit ang totoo ay nasasaktan ako sa ideya na pwede nga siyang umalis at magpakalayo-layo sa akin. Ilang linggo din na nag-isip noon si Ella. Sa huli, hindi niya tinanggap yung promotion sa kanya. Hindi lang naman lahat tungkol sa pera. Hindi lahat pera ang sagot, Donnie. Napagtanto ko mas mahalaga yung taong nagpapasaya sa akin ngayon. Sabi niya. Doon ay hindi ko na talaga napigilan at tuluyan na nga akong umiyak sa kaniyang harapan, Mama Mia. Hindi dahil sa nagigilty ako sa naging desisyon niya, kundi dahil sobra-sobra po ang pasasalamat ko dahil pinili niya ako. Isang gabi, galing kami sa simpleng dinner dahil may pa-dinner ang boss namin kasi nga na-reach ng kumpanya namin, lalong-lalo na ng aming branch, ang aming quota at higit pa. Pagkatapos ng dinner ay naghiwa-hiwalay na ang lahat para umuwi. Habang naglalakad kaming dalawa ni Ella pauwi ay huminto siya at tumingin sa akin. Donnie, matagal mo nang sinabi sa akin na gusto mo ko. Matagal mo na ring pinaparamdam sa akin na totoo at seryoso ka doon sa sinasabi mo. At alam kong matagal na rin kitang pinapaasa. Pinag-isipan ko ng paulit-ulit, Donnie. Pero ngayon, nakapag-desisyon na ako. Kabang-kaba ako noon, Mama Mia, habang tinititigan siya. Uy, Donnie, nakikinig ka ba? Oo naman. Inihintay ko lang yung susunod mong sasabihin eh. Well, ang gusto ko lang sabihin. Oo, Donnie. Tinatapos ko na yung paghihintay mo. Oo, tayo na. Para akong lumutang sa ulap nung marinig ko yun mula sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, Mama Mia. Parang naputol yata ang aking dila sa sobrang saya. Niyakap ko na lang siya ng sobrang higpit. Ella, totoo ba? Salamat ah. Pangako, hindi kita sasaktan. Pangako, hindi mo na mararanasan yung mga naranasan mo dati sa mga ex mo. At doon nga sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, ay opisyal nang nagsimula ang relasyon naming dalawa ni Ella. Pero Mama Mia, hindi pala madali ang totoo at seryosong relasyon. Akala ko kasi tulad lang ito ng mga relasyon ko nung high school, nung puppy love, pero hindi pala. Nandun yung mga maliliit na tampuhan, yung pagkakaiba ng mga ugali at pagpapalaki sa inyo. At syempre, nandun din yung takot
na baka sa isang iglap masira lang ang lahat. Pero sa bawat away, sa bawat hindi namin pagkakaintindihan ay natututo kaming dalawa ni Ella. Natuto kaming mag-sorry, magpakumbaba at lunukin ang aming mga pride. At higit sa lahat, natuto kaming mas magtiwala sa isa't isa. Naging masaya naman ang relasyon namin kahit simple lang. Kahit wala akong kotse o motor man lang na sasakyan namin kapag kami ay nagdi-date, ay masaya kami. Walang mga grandiosong date, walang mga mamahaling regalo. Ang meron lamang, oras, atensyon, tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa dumating yung pandemic, Mama Mia. Naging mahirap ang lahat. Work from home ang setup. At dahil work from home, may mga skeletal din na trabaho. May mga araw na wala kaming trabaho. Kulang ang sahod. At natatakot din kami para sa aming mga pamilya. Siyempre kahit broken family si Ella, ay nag-aalala pa rin naman siya sa mama at papa niya, pati na rin sa mga pamilyang binuo ng mga ito. Mama Mia, nakaka-stress din yung pandemic. Yung hindi ka makalabas. Yung nabuburyo at parang nakakulong ka sa loob ng bahay. At dahil doon, ay tila mas lalong humirap pa ang aming relasyon. Lagi kaming nagkakaaway, nagkakatampuhan at nagkakagalit. Pero imbis na maghiwalay ay mas lalo pa kaming naging matatag at matibay. Kapag may problema ako, si Ella agad ang unang-unang nakakaalam. Kapag siya naman ang may iniiyak, ako naman ang una niyang naging takbuhan at sandalan. At dahil sa pandemic, Mama Mia, dahil sa kahirapan na dinala niya sa buhay nating lahat, ay noon ko na-realize, si Ella na nga ang tinalaga ng Diyos para sa akin. At dahil doon ay isang desisyon ang pumasok sa utak ko. Nung matapos ng pandemic at lumuwag na ulit ang lahat, ay nagtrabaho ako. Doble kayod, Mama Mia. Humanap din ako ng sideline o side hustle. Pagkatapos ng ilang taon ay nakapag-ipon na ako ng maigi. Kahit hindi naman kalakihan kung ikukumpara mo sa mga ipon ng ibang tao, nagsimula na akong magplano. Isang araw, dinala ko si Ella sa isang park. Sa park kung saan kami unang tumambay at unang nagkwentuhan tungkol sa mga seryosong bagay sa aming buhay. Pagkatapos naming kumain at mag-mini picnic, ay hinawakan ko ang kamay niya. Ella, wala akong kayamanan, wala akong magarang sasakyan, ni pambili ng motor nga wala eh. Wala rin akong sariling bahay na maipagmamalaki sa'yo. Pero kaya kong mangarap kasama ka. Kaya kong ikaw ang kasama ko habang tinutupad ang mga pangarap ko kahit simple ang mga yon. Ella, gusto mo bang maging asawa ko? Tumulo ang luha sa kaniyang mga mata habang tumatawa at pinagmamasdan ang isang mumurahing singsing na inilabas ko. Sira ka? Ang cheesy mo. Pero, oo naman, Donnie. Oo naman. Ikaw na ang nakikita kong magiging ama ng mga anak ko. Hindi naging madali ang lahat para sa amin. Medyo mahirap na mag-ipon, pero Mama Mia, nairaos din naman namin ni Ella ang simple naming kasal dalawa. Nairaos namin ang aming pag-iibigan
kahit simple lang. Pagkalipas ng ilang buwan, ngayon ay heto kaming dalawa. Hindi man perpekto, may mga pagsubok pa rin naman sa araw-araw, magkahawak kamay kaming hinaharap ang mga yon. Habang binabalikan ko lahat ng mga pinagdaanan namin, hindi ko akalain na magsisimula lang sa simpleng pagkikita sa isang simpleng opisina at sa simpleng pagiging trainer at trainee ang lahat. Ngayon, sa hirap at ginhawa, sa tampuhan at kilig, sa mga pagsubok at mga tagumpay, ay magkasama na kaming dalawa ni Ella. Mag-partners for life na kami at wala nang makakapaghiwalay sa amin. At alam ko, Mama Mia, eto pa lang ang simula ng lahat. Lalo na ngayong pinagbubuntis na ni Ella ang magiging panganay naming dalawa. Sa totoong buhay, wala namang perpektong love story. Pero ang love story na nagiging perfect sa paningin ninyong dalawa ay yung love story na totoo at pareho ninyong pinaglalaban. Yung love story na handa kayong harapin ang lahat at handa kayong patawarin ng isa't isa kung anuman ang inyong pagkukulang at kakulangan. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway nagustuhan po ng inyong tagapakinig itong kwento naming dalawa ng asawa ko. Lubos na gumagalang, Donnie. Ang ganda ng storya, ano? O, di ba? Feel good lang. Walang masyadong complication, walang masyadong sakit sa bangs, walang masyadong sakit sa sa heart, walang masyadong pagkainis. Wala naman talaga. Parang feel good lang. Parang parang simpleng storya lang ang buhay ni Donnie at ni Ella. Pero kahit simple, masaya naman. Kaya congratulations sa inyong dalawa. Naway tuloy-tuloy na ang paghahawak kaninyo ng kamay at sabay na pagharap sa mga pagsubok at tagumpay sa buhay. Nako, para naman may ma-inspire dyan at may maniwala dyan ulit sa pag-ibig at sa forever, paki-like at share nitong ating video for today. At syempre, pagkatapos nyo mag-like at share, leave some comments down below. And huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Click nyo lang yung subscribe button at yung notification bell para kayo po ay nanonotify sa tuwing meron po tayong mga bagong uploads dito. At kapag tapos na kayong nag-click dyan, puntahan nyo naman yung iba nating channel. Meron po tayong isa pang channel, ang Encounters with Mama Mia, na hanggang ngayon medyo wala pang masyadong lagay. Wala pang masyadong laman, pero syempre atin pong pagsusumikapan na lalagyan natin yan ng laman sa mga susunod na araw. And nako naman, tulungan niyo po ako sa mga hindi pa po subscribers, please, maawa na po kayo sa akin, mag-subscribe na po kayo dito sa ating channel para naman ay nako, 'di ba? Yung iba diyan ay malaman nila ang tungkol sa channel natin at mag-subscribe sila, baka marating pa natin nitong taon na ito ang 100,000 subscribers. Ay ako sa pinakabago nating member, nagpa-member siya ay September 10. Oo. Pero nabasa natin, ay hindi siya September 10. Nagpa-member siya, tama nga, September 10. Nabasa natin September 11, kaya lang ang video na ina-upload natin ngayon ay September 22 na. Hi ako kay Evelyn Kawit. Hi Evelyn! Welcome dito sa ating channel. Salamat sa pagpapamember mo. Hello rin ako kay Colleen Bueno, kay Janice Linian, Nits Pabualan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. I know, may iba dyan, lalong-lalo na yung bago dito sa channel natin. Nagtatanong kung paano ba magpa-member. Naku, nandyan po sa baba. May button dyan na nakalagay join or be a member. Yan po ang i-click ninyo. At dyan nyo malalaman kung paano magpa-member.
at kung magpapamember ba kayo o hindi. Kayo na po ang magdesisyon. Maraming salamat sa mga members natin. At syempre, hello din po ako sa ating mga suki na kahit hindi natin member ay andito, 'di ba? Tayo ay sinusuportahan at minamahal. Hello ako kay Lina Ladeza, maraming salamat. Vince Lumigid, Liana, Chubbs Datario, thank you very much sa pakikinig. Hi din, ayon, kay Evelyn Kawit na mula pa noon daw ay subscriber na natin na ngayon ay member na. Maraming salamat. Hi din kay Jennifer Lingaza, Abigail Tenorio, Eric Gomez, maraming salamat. Ray Gumban at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat. Kung kayo po ay may sariling kwento ng inyong buhay, be it a love story o hindi, kahit anong klaseng kwento pa yan ay tinatanggap natin yan dito, mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. At dahil dyan, mahal na mahal ko rin po kayo. I love you all so much. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!